Magmula sa mismong alalay nila na buhay pa pero sumama na sa kanila sa hukay hanggang sa mga malahiganteng barko. Ito ay ang listahan ng mga nakuha ng mga eksperto sa libingan ng mga parao, ang mga sanggol. Nang mahukay ang libingan ng parao na si King Tut, hindi lamang ang hiyas at alahas ang nakuha na kasama niya. Kasama sa kanyang pinaghihimlayan natuklasan ang labi ng dalawang mga sanggol. Ang isa ay 5 buwang gulang at hindi pa isinisilang. Samantalang ang isa naman ay 9 na buwang gulang. Ayon sa pagsusuri na lumalabas na ang mga sanggol na ito ay mismong supling ng yumao na parao. Kung bakit napaaga ang pagpanaw ng mga sanggol ay hindi na nalaman pa ng mga dalubhasa at historiador. Ito ay malamang dahil na rin sa tagal ng panahon, higanteng mga barko at dahil naniniwala ang mga sinaunang hari at reyna ng Ehipto na sila ay mabubuhay muli at muli ring maglalakbay kahit pa sa kabilang buhay. Kasama sa mga inililibing sa piramide nila ay ang mga higante na mga barko. Isang halimbawa ay ang parao na si Khufu nang mahukay ito sa kanyang libingan na ang piramide ng Giza. Kasama sa natuklasan ay ang isang higante na barko. Nasira man sa tagal ng panahon, muli itong binuo upang masilayan nating mga modernong tao. Ito ay may habang 144 na talampakan. Ang matindi sa barkong ito, hindi ito ginamitan ni isang piraso ng pako. Inaaral pa ng mga eksperto kung papaanong pinagdikit-dikit ito ng mga sinaunang tao nang hindi gumagamit ng pandikit o kahit pa piraso ng pako. Ang mga alalay. Isa pa sa dapat daw na mayroon ng mga hari at reyna na kasama nila sa kabilang buhay ay ang mga tagapagsilbi nila at mga alalay. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga alay. Kung papakaisipin kung sino ang papayag sa malagim na sistemang ganito, isa itong patunay na matindi nga ang paniniwala ng mga sinaunang mga taga-Ehipto na okay lang muna na masawi sila ngayon dahil mabubuhay naman silang muli, mas bata, mas malakas kaysa sa katawan na iiwan nila. Sumasama sila sa pamamagitan ng pagyukyuk nila ng inumin na may lason. Ang mga laruan. Ayaw naman ng mga yumaong parao na maboring sila sa kabilang buhay. Kaya naman kasama sa mga natatagpuan sa pinaglibingan nila ay ang mga laruan. May hahalintulad ito sa madyong, baraha at chess natin sa ngayon. Sa kapanahunan nila Cleopatra, ang sikat na laro ay ang tinatawag nila na ang Senet. At dahil hari ang laruang ito, kung hindi gawa sa purong ginto ay gawa sa mamahaling uri ng sungay o ng hayop katulad na lamang ng totoong ivory. Ang mga alipin. At dahil kailangan ng maraming alipin sa kabilang buhay ng mga parao, hindi naman daw praktikal na uubusin nila ang mga buhay na tagapagsilbi. Kaya naman ang solusyon dito ay ang mga manika na tinatawag na mga usyab. Ang mga clay na figurang ito ay sumisimbolo ng mga alipin na siya namang nabubuhay sa oras na makarating sa kabilang buhay ang isang parao. Ang maganang pagkain. Ano nga ba ang pinakamahalaga kaysa sa pagkain? Maging ang parao sa kabilang buhay, katulad ng paniniwala nila, importante na may nakahanda na fiesta. Pagod sila galing sa paglalakbay, galing sa kabilang buhay, dapat ay magarbo ang kanilang magiging hapagkainan. Kaya naman mga katinagalog ko, kasama sa nahukay sa lahat ng libingan ng mga mayayaman at mga parao sa piramiding ito ay ang sandamakmak na stock ng pagkain. Isang halimbawa dito ay nang mahukay ang libingan ng haring si Tut. Nakuha dito ang 100 basket ng barley, mga gulay, ubas, melon at marami pang iba, kasama na ang honey na ayon sa siyensya ay maaari pa nga na ipalaman sa tinapay. Ang mga sisidlan. Hindi lang basta sisidlan ng inyong mga natutunghayan mga katinagalog ko. Ang laman ng mga ito ay ang mismong laman loob ng hari o reyna na nakalibing sa piramiding ito. Kasama sa proseso ng pagmamami ay alisin ang mga lamang loob ng mga namayapa. Kasama na dito ay ang atay, bituka, baga, mismong sikmura. Samantalang iniiwan naman nila ang puso dahil kailangan daw ito dahil sa paniniwala ng mga sinaunang taga-Ehipto na ang individualidad o ang pagkatao ng isang yumao ay nakabaon sa puso nito. Ang bawat isa sa mga takip ng sisidlang ito ay sumisimbolo naman ng mga anitong kanila na sinasamba. Ito ay ang pinaniniwalaan nila na ang sa kanila ay magpoprotekta.
ang makeup at ang mga pabango. Isa sa mga importanteng bagay sa hari o reyna o kahit pa sa lahat ng mga taga-Ehipto ng sinaunang mga panahon ay ang pagiging maganda, maayos at mabango. Kaya naman importante sa kanila na kahit pa sa kabilang buhay na ay ganun pa rin ang magiging amoy nila at itsura. Kaya naman kasama sa inililibing sa piramide nila ay ang kanilang pangpaganda at lalo na ang mga piluka. Ayon sa pag-aaral ng panahon ng sinaunang Ehipto, dahil sa peste ng kuto, karamihan sa mga taga-Ehipto, lalaki man o babae, ay mga kalbo. Mas mainam ito upang hindi sila papakin ng mga kuto. Nagsusuot na lamang sila ng mga peluka para naman mas presentable ang magiging itsura nila. Ang mga pangmalakasan na karwahe. Kasama sa magiging pangangailangan nila sa pamumuhay ng maayos sa kabilang buhay ay ang pangmalakasan na karwahe o sa Ingles ay ang chariot. 6 na mga magarbong chariot ang natuklasan nila kasama ng inilibing ng Haring si Tut sa kanyang piramide. Ang mga karwaheng ito ay ginagamit pang sila o pang hunt at ang iba naman ay pangliwaliw lang para sa pamamasyal. Ang maskara. Lahat ng mga mommy ay may maskara kapag inihihimlay sa huling hantungan nila. Ang isa sa pinakamaganda at pinakamahal sa kanila ay ang pinakasikat na maskara ng parao na si King Tut. Nagsisilbi ang maskarang ito bilang proteksyon nila sa kabilang buhay. Kaya naman ang lahat ng parao ay mayroon nito nang sila ay mahukay. Sumikat lamang ang kay King Tut dahil sa tindi ng detalye nito at sa tindi ng dami ng ginamit na ginto dito. Sagradong mga alahas. Ang bawat isang mami na nahuhukay sa Ehipto, lahat pinababaunan ng mga sagrado na mga alahas. Kaya naman sila ay pinag-aaksayahang hanapin ng mga grave robber. Walang iniba ito sa mga nahuhukay na patay dito sa ating bansa. Naalala po ba ninyo na sinasabi ng mga sepulturero o mga taga-purinarya na huwag pabaunan ng mga alahas ang mga yumao dahil baka sila ay hukayin at pag-umitan pa. Imagine ninyo, lahat ng mga alahas na mga parao ay gawa po sa purong ginto at pinakamagaganda na mga hiyas. Saksakan pa ito ng dami. Ito ay ang kasamang inililibing lalo na ng mga parao. Kasama dito ay ang mga tela na gawa at hinabi mismo sa ginto, hikaw, kwintas at maging mga bracelet. Pinaniniwalaan na ang mga alahas na ito ay ang magbibigay sa kanila ng maiging proteksyon sa kabilang buhay. Mga katinagalog ko, ano ang unang gagawin nyo pag nakakita kayo ng hindi pa bukas na libingan ng isang parao? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.